natin na the OVP, nung padating pa lang si Bagyong Christine, ang ginawa na kagad ng OVP, nakita ko ito sa kanilang mga social media pages, is that na naghanda na sila nung hot kitchen. No? So meron silang mainit Hot na meals. na sabaw, may lugaw, hindi ba? So meron na kagad na naka-organize na meron pagkain, ano? At may mga relief goods na, at umandar na yung convoy, ano, papunta sa Bicol region, kung hindi ako nagkakamali, doon yung pumunta eh. And these politicians, no, nakita natin na namimigay ng pera, mga namimigay ng ayuda, they have a lot to learn from the office of the Vice President in terms of how to properly respond to calamities. Ano? Makikita natin na tinapyasan na nga ng pondo yung OVP, and yet the office of the Vice President was still able to do a lot given the fact na kakaunti na lang yung budget na binigay sa kanila. And yet, what Senator Hontiveros kept on doing was she kept on interrupting the former president. And I think hindi lang yun pambabastos, ano, dun sa dating presidente. Alam naman natin na hindi talaga sila magkasundo. They're nemesis eh. Alam naman natin yan. Ideologically, hindi sila magkasundo. But nonetheless, at least give the person an opportunity to finish yung kanyang response dun sa question. Inimbitahan nyo na nga, no, galing pa ng Davao yung taong ito, no, on his own money. Di ba? Nabanggit niya yan na he's only living off now from his pension from government. So hindi naman ganun kalaki yung nakukuha niyang pension, and pagta-travel ka mula Davao to attend these hearings, it will cost him money. Makikita natin, Admar, yung mga tinamaan kasi na probinsya eh. Depende kung saan tumama yung bagyo eh. So makikita natin na yung mga tinamaang mga probinsya, unang-una makikita mo yung Region 4A. Oh, yung particularly Calabarzon area. Napakaraming industriya dyan, Admar. Maraming mga manggagawa, maraming Pilipino nagtatrabaho sa mga lugar na yan. No? Processing zone, at makikita natin na maraming araw ang nawalang trabaho kasi walang pasok. May baha, or baka yung mismo mga pabrika nasalanta sila mismo nung hangin at ulan. Ano? So, definitely magkakaroon yan ng epekto sa mga industriya. So kasi nga yung dinaanan ng ulan at malakas na hangin, bagamat hindi direktang dumaan si Bagyong Christine, ano, dun sa Region 4A, pero dala nito yung hangin at ulan na nagdulot ng epekto din sa mga industriya sa lugar na yan. Doon naman sa mga lugar na talagang nadaanan, no, ng Bagyong Christine, primarily agricultural yung mga rehiyon na yan, ano? Region 2, Region 3, Region 1. Kaya magkakaroon yan ng epekto sa presyo ng pagkain, ano? Lalong-lalo na yung mga gulay or yung mga bigas na dyan na nanggagaling sa mga rehiyon na yan. So magkakaroon yan ng immediate na epekto sa presyo. Kung maaalala din natin, ano, na marami din sa ating mga kababayan na nagtatrabaho din sa mga rehiyon na yan, ano? Bagamat marami sa kanila ay nasa agriculture sector, pero meron ding mga industriya na nandyan sa mga lugar na yan na naapektuhin din at no? So definitely makikita natin ang epekto nito sa quarter 3, no, ng gross domestic product ng ating bansa. Kasi anong buwan ba tayo ngayon? October, Admar, ano? Actually, I stand corrected. It will be for the fourth quarter no, of 2024. Doon natin makikita yung epekto niyan sa gross domestic product. And kung hindi ako nagkakamali, iuulat nila yan sa January, no, yung preliminary estimate ng fourth quarter ng 2024. No? So makikita natin yan, kung hindi ako nagkakamali, January or first quarter ng 2025, just to be sure. Pero yung immediate effect na tanong mo kanina, yan ay makikita natin sa presyo, no? Particularly ng mga pagkain, agricultural goods na nanggagaling dyan sa mga rehiyon na nasalanta ng Bagyong Christine. Nabanggit pa naman dito sa report ng Department of Agriculture, DRRM nila, na monitoring, na umaabot sa 3.4 billion pesos ang value loss or 174,087 metric tons na volume loss
sa 76,000 na hectares. Karamihan dito mga palay, and umaabot din ng extent sa epekto nito sa 7.1 million individuals na ang naitala na apektado. So talagang marami ang hindi naging produktibo during these days. Kahit na magbigay ng ayuda, hindi pa rin magiging kasi yung ayuda minsan hindi naman cash ay binibigay, lalo na pag panahon ng kalamidad. So hindi rin gagalaw yung ekonomiya. Alam mo, mabuti na mention mo yung ayuda. May nakita kong kumakalat na video sa social media na kung saan merong nasa bangka na namimigay ng pera. Hindi ba yung nagpa-cash in sa GCash? Kasi may GCash kasi nga nakaratula doon. Oo, ang parang Admar lumalabas, boat buying yung nakita ko doon. So nasa boat mismo yung tao na namimigay. Hindi ko alam kung congressman ba yun o kung ito ay politiko. But nonetheless, makikita natin na talagang these people, yung namimigay ng pera it seems to me na they are taking advantage of the situation. Kasi yung mga kababayan natin, hindi natin alam kung nakakain na ba itong mga ito. Hindi natin alam kung kailan pa sila huling kumain, kung meron pa silang kakainin. Kasi dagdag trabaho din sa kanila yun baka namatayan pa. Dok, diba? Pag binigyan mo ng pera, bibili pa sila, lulusong pa sila sa baha, aalis pa sila. Meron bang bukas na tindahan at maghahanap pa sila ng tindahan para magastos yun? Precisely the point, because in a calamity area, walang bukas na tindahan, hindi ba? Or kung may bukas man na tindahan, may mabibili ka ba? O baka gagamitin na lang yun ng may-ari ng tindahan. Sa oras, is yung pagkain mismo, Admar, tsaka mga damit, hindi ba? Mga tubig na maiinom, blankets, yun ang mga kailangan ng ating mga kababayan. May nakita ko, Lola, binigyan pa ng 500, Admar. Kung maalala mo kung nakita mo yung, nakita ko lang yung picture na kung saan merong tao na nasa boat at inabutan ng 500 yung lola. Paddleboard. Matandang babae. Ang sabi nga ng mga nag-comment doon, kasi may karatula na GCash, cash in, cash out. Baka nagpa-cash in lang sa GCash yun. O nagpa-cash sa GCash. Pero makikita mo dito that kung mga politiko ito, talagang napakasama ng politika sa ating bansa because these people are taking advantage of the misery ng ating mga kababayan. At nakakalungkot na ganito yung ginagawa ng ating mga leader, kung ito man may mga politiko. At makikita natin na they are using the misery of the people for their own selfish political gain. Yan ang nakita natin din sa mga lumalabas na mga kumakalat na video sa social media. Kasi alam mo naman, Admar, itong mga to hindi na to nahihiya. Talagang proud na proud pa sila sa pamimigay nila ng pera. By the way, as if pera nila yan, actually pera po yan ng mga taong bayan. Pera po yan ng mga taxpayers na Pilipino na ginagamit nila, pinamimigay description sa ating pa mga kababayan. Dok, ang description pa nga yung isa na talagang maramihan yung ibinibigay, parang ginawang tilapia yung mga yung mga tao, yung nag-aagaganyan lang ng pera. Oo, makikita mo yung mga kababayan. Sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung anong oras pa kumain yung mga kababayan natin. Baka may namatayan pa doon, Admar. Tapos makikita mo talagang kahit na yung tubig nasa bewang na nila, nasa dibdib pa ng iba, yung lalim ng tubig. But their hands were reaching out, to grab the money that was being distributed sa kanila, nakakawalang dignidad, Admar. Naawa ko doon sa ating mga kababayan. Kung mamimigay man lang sana ng pera, meron man lang sanang paraan na to do it in a way na hindi ganun, na hinahabol siya ng mga tao doon sa boat. Sana man lang organized yung pamimigay, at sana mas mahalaga kasi, Admar, hindi pera at that moment. Ang mahalaga talaga, canned goods, instant noodles, damit, yan ang mga kailangan ng mga oras na hindi pera. Actually, kahit nga bigas kumbaga kahit nga sa bigas parang mag-effort pa sila na magsaing, paano kung nabasa na yung mga kalan nila o kung ano man. Needed talaga yung ready to eat siguro. Well, napagplanuhan niya ng DSWD pero di ko alam kailan yan may implement na yung ready to eat na talaga ang kailangan na maibigay kasi kailangan nila ng lakas during that time para at least makasurvive sila dahil after ng paghupa ng baha maglilinis pa yan sila. Halimbawa ganyan magki-clearing pa yan sila, wala nang baha pero lilinisin mo yung nasa paligid mo yung mga basura.
Tsaka pa lang siguro sila magkakaroon ng panahon na makapagluto kasi makakahanap na sila ng mga kalan o di kaya ay panggatong muna kung basa na yung kanilang mga stove, wala na yung kanilang mga LPG. Pero during na sila'y babad sa tubig baha, yun yung problema. Hindi na-anticipate po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pera na lang. Aanin nila yung pera. Hindi naman nila Alam mo, Admar, iko-connecta ko rin ito dun sa nagawa ng Office of the Vice President. Kasi nakita natin na the OVP, nung padating pa lang si Bagyong Christine, ang ginawa na kagad ng OVP, nakita ko ito sa kanilang mga social media pages, is that na naghanda na sila nung hot kitchen, no? So meron silang mainit hot meals, na sabaw, may lugaw, hindi ba? So meron na kagad na naka-organize na meron pagkain, ano? At may mga relief goods na, at umandar na yung convoy, ano, papunta sa Bicol region, kung hindi ako nagkakamali, doon yun pumunta eh. And these politicians, no, nakita natin na namimigay ng pera, mga namimigay ng ayuda, they have a lot to learn from the Office of the Vice President in terms of how to properly respond to calamities. Ano? Makikita natin na tinapyasan na nga ng pondo yung OVP, and yet the Office of the Vice President was still able to do a lot given the fact na kakaunti na lang yung budget na binigay sa kanila. Ano? So, and ito yung ginawa ng OVP in terms of yung mainit na pagkain na ready to eat na, no, nakakainin na lang nila, iinitin dun sa site. Yan napakalaking tulong niya, no, kaysa dun sa pera. Mas effective at mas ramdam at mas kinakailangan niya ng ating mga kababayan noong mga oras na yun na kung saan na walang kuryente, hindi sila makapagluto, at yan yung mga pagkain at na kinakailangan ng ating mga kababayan. Sabi mo nga kanina, nabibigay ng lakas sa kanila. And as I've said, I just want to reiterate this, that our politicians, no, yung mga trapo, yung mga traditional politicians natin, have a lot to learn from the Vice President in terms of how to properly conduct, relief operations during times of calamities at Admar. Ang problema lang dito sa OVP, wala yung mukha at pangalan ni BP Sara sa mga ayuda. Exactly. Kasi nakalagay dyan, Diyos at Bayan, Pilipinas. Diba? Wala hindi siya sumabay doon sa uso na talagang nakabalandra yung pangalan. Minsan pa nga mas malaki yung mukha kaysa doon sa sa pangalan. Kagaya halimbawa yung ito papangalanan ko na dahil nakita ko rin sa social media si Speaker Martin Romualdez, hindi ba? So makita natin na merong tarpaulin dun sa truck, no, na nakabalandra yung pangalan ni Speaker. Meron din akong nakita, Admar, na yung bigas nakalagay Romualdez rice, ano. So hindi ko alam kung hindi ko ma-verify kung talaga bagong variety galing yun kay Speaker Romualdez, ano, pero but nonetheless makikita natin yung pangalan nandun. So ibig sabihin, and by the way, no, hindi lang naman si Speaker Martin ang Romualdez ang gumagawa niyan, halos lahat ng traditional politicians are doing the same, hindi ba? So kahit dun sa bayan namin sa Laguna, nakita ko ganyan din yung ginagawa ng mga politiko eh. So nakalagay yung mga pangalan nila dun sa mga sardinas, no? Sa lata ng sardinas at nandun yung bagong pangalan brand ng mga politiko. Pati kape, at yung instant coffee, nandun yung pangalan ng mga leader, ano, ng mga mayor, congressman, nandun yung pangalan sa kape. So pag titimpla ka nga naman ng kape, makikita mo yung pangalan, tsaka may mukha pa nung politiko na namigay no relief good na yun. Diba? So they have to learn a thing or two from the Vice President in terms of how to properly conduct relief operations in a way na hindi nagiging trapo, hindi nagiging sagabal, at hindi nagiging kakahiya-hiya yung ating mga politiko, no? And that reflects the kind of governance, no, ng ating Vice President. At yung kind of governance, yung brand ng mga Duterte, no, in terms of governance, yan ang nakikita natin dito ngayon, Admar, sa Office of the Vice President. At dito napunta yung pondo na ibinigay sa unang mga taon ng Office of the Vice President na naglagay talaga ng mga opisina. Alam natin na limitado lang yung kapangyarihan ng Office of the Vice President. Kasi ano lang yan spare tire nga lang yan, di ba? Yung biro dyan.
And talagang siya yung gagawa ng pamamaraan. Kaya kung ano man ang gusto niya na klase ng programa, maliban na lang kung bigyan siya ng cabinet post. At naisip ng Pangulong Pangulo na ipaabot at iparamdam nila na merong Office of the Vice President na madaling maabot nila sa ground. Hindi na sila kailangan pumunta dito sa Metro Manila. No, meron sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakalat yan eh. Kailangan pa nga, dapat damihan pa yan eh. Parang kagaya din sa mga prepositioning ng DSWD sa mga warehouse. Dapat pa nga suportahan yan kasi kahit na wala dyan yung mismong pinuno, nakakapag-function siya, which is, yan naman talaga dapat. Sa panahon ng gera, hindi yung doon ka na magpaplano at doon ka na, ano bang gagawin natin? So, anong gagawin natin? Parang yun nga nakita ko sa isang press conference na parang hindi mo alam kung anong gagawin. Di ba? Minsan nasermonan pa nga, well, na parang napuna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Vice President Leni during Duterte administration. Kasi nga, puro nasaan ang Pangulo during sa mismong onslaught ng sama ng panahon na sabi ng Pangulo, hindi ka talaga pwedeng maging Pangulo kasi doon ka na magpaplano, panahon na ng gera, panahon na ng dapat yung pinlano mo in advance, implementation na yan during or kasagsagan na mismo ng kalamidad, Doc. Alam mo, diyan ko nami-miss si former President Duterte, Admar. Kasi, alam mo, nung mga panahon na yan, ni PRRD, pag merong padating na bagyo, naka-ready na yan si PRRD, no? Meron na agad yung meeting, no, ng kanyang kabinete, yung kanyang mga sekretary na involved sa disaster mitigation. No? May cluster yan sila, Admar, sa kabinete pag sa mga disaster. So meron yan sila, no? And makikita natin na ka-meeting na kagad ni Pangulong Duterte yung gabi pa lang, no? Gabi pa lang na bago dumating yung kalamidad. Kasi alam mo naman natin ang mga bagyo, mga tropical storm na pe-predict na yan. Malalaman mo na kung anong oras darating. And noong mga panahon na yon, PRRD was already preparing his people, no, in terms of mobilizing yung response sa disaster, yung recovery, kung anong kinakailangan gawin. So PRRD was very organized. Makikita mo kasi yung Admar, kasi si PRRD galing yan sa local, no, galing yan sa city of Davao, no? Pinatakbo niya yan as mayor yung city. So alam niya yung galawan, lahat na yata kung anong kailangan gawin, no? In terms of disaster resilience on the ground. Lahat na yata ng problema sa isang bansa na pagdaanan na ng Pangulo, insurgency, kalamidad, sunog, kriminalidad, droga, at illegal na droga. So ito ang talagang na-experience ng dating Pangulo na mas mahaba pa yung kanyang tenure as chief executive. Sa local ito sa local kumpara sa pagiging dating mambabatas at ano pa bang posisyon bilang prosecutor, pero mas mahaba siya doon sa mga ganito. Kaya makikita mo na na-handle niya, hindi agad na-stress kasi nga napagdaanan, well-seasoned. And dito mo rin ma-appreciate at bakit naglalagay ang Pangulo, dating Pangulo, ng mga general sa mga cabinet post. Lalo na dito sa mga disaster response na kailangan. Kasi sa panahon ng mga kagaya nito, parang kagaya din yan sa mga yung mga gera, na hindi pwedeng mataranta ka, hindi ka pwedeng mawalan ng loob. Hindi mo pwedeng sabihin na so anong gagawin natin? Yung mga ganun kasi kumbaga na-train ka na fully equipped ka sa mga panahon o sitwasyon na napaka-stressful, Doc. Tsaka tandaan mo rin, Admar, yung mga nilagay ni PRRD sa mga cabinet position ng mga dating general, ito ay mga hindi basta-basta mga general, Admar. These were generals na humawak ng mga sensitibong pwesto sa loob ng military organization. So kumbaga, ang kanilang role dun sa military organization was executive in nature. Di ba? So kumbaga nagpapatakbo sila ng isang unit, kasi yun yung kinakailangan diyan. Yun yung skill set na kinakailangan para makapagpatakbo ka ng isang ahensya. Halimbawa, kung kukuha ka ng DENR secretary, hindi naman ibig sabihin na kailangan kukunin mo doon environmentalist.
'Di ba? So kailangan kuhain mo doon, meron ding administrative experience, Mm. no? Kaya magpatakbo ng isang malaking organisasyon. And siyempre kung galing ka sa military, maraming talent na pwedeng kuhain si PRRD diyan. No? Kaya Mm. nga yun nga yung nangyari nung time niya. No? Kaya hindi natin nakikita nung time na yon na the the people working for the former president were unprepared kasi nga handa sila eh. Sabi ko nga kanina, padating pa lang yung bagyo na organized na ni PRRD kasi nga sabi nga, yung skill set Admar ng papatakbo ng isang city, ano, napakahalaga niyan kung ikaw ay magpapatakbo ng isang bansa. No? Kasi yung nangyayari sa isang city, nabanggit mo nga kanina, yung mga problema, disasters, insurgency, droga, very special kasi yung Davao kasi yung location niya, mararanasan kung sino man yung uupong mayor doon, mararanasan niya mga yan. At kung ano yung mga nakita natin sa Davao, yan ay microcosm kung ano yung nangyayari sa pangkalahatang bansa Pilipinas. Ano? Kaya nadala ni PRRD yung kanyang experience sa pagpapatakbo ng Davao in terms of yung sa pagpapatakbo ng Pilipinas. At yan din yung nakikita natin ngayon kay Vice President Sara Duterte. No? Kung hindi ako nagkakamali, Admar, nabanggit ni VP Sara na kung saan ayaw niyang tumakbo as a senator, no? Hindi niya gusto yung mag-speech ka lang sa Senado, magpabigay ka ng panukalang batas, debate dito, debate doon. Kasi ang gusto ni VP Sara was to actually do things, Execute. like mag-execute ng mga batas, mag-implement ng batas, magpatakbo ng isang bayan, magpatakbo ng isang bansa. No? Kaya nga mas preferred niya yung executive na department kaysa sa legislative. No? Kasi nga, galing din siya ng on the ground, mayor din siya ng Davao City. Ano? So, na-acquire din niya yung experience nung kanyang ama. No? So, yun yung nakikita natin sa mag-amang Duterte. No? At nakikita natin yan in terms of yung outcomes, Admar, no? Kung makikita mo yung outcomes sa City of Davao na kung saan naisaayos nila yung insurgency, naisaayos nila yung problema sa droga, kriminalidad, ganon din yung nangyari for example kay PRRD kasi nga naisaayos niya yan nung siya'y presidente, di ba? So nagkaroon ng takot yung ating mga kriminal, di ba? Bagamat dun sa droga, nabanggit niya Admar na lilinisin niya yung issue na yan, kumbaga aayusin niya yung problema na sa droga sa loob ng 6 na buwan. Pero nung nadatnan niya at Admar, he thought na kaya niyang masolve yun in 6 months. Pero little did he know na malala pala talaga yung problema natin sa droga, Admar, no? Hindi kakayanin ng 6 months. At inamin naman niya ni PRRD, no? Na kailangan ng mas maraming resources at marami pang panahon para talagang masugpo yung problema ng droga sa ating bansa. No? But nonetheless, yung mga skills, no, yung karanasan, yung quality, Admar, ng public service ni PRRD, yan yung nadala niya as president, no, ng ating bansa. Kaya nga nakakamiss, Admar, kung napanood mo kahapon yung pagdinig sa Senado, talagang alam mo, it was very vintage PRRD, no? Para kung bumalik, Admar, nung panahon ng COVID. Tama. Na kung saan halos gabi-gabi merong meeting ang ating Pangulo. Pero ayaw ni Risa kasi wala daw siyang talk to the people. Hindi ito talk to the people, ginanon pinuna. Pero nakita mo dong na-emphasize ng dating Pangulo na-emphasize niya sa isang Risa Hontiveros na wala siyang kasanayan, experience sa executive sa problema sa krimen, problema sa insurgency, sa illegal na droga, pati dito sa kalamidad. Makikita mo yung difference eh. Itong mga lumalabas sa bibig ng Pangulo, dating Pangulo, sinasabi na niya, ito'y galing mismo, kumbaga sa experience ito on the ground. Yung mga pinagsasasabi mo, kumbaga wala sa realidad, kumbaga. Ito mismo, kaya nga galit na galit ako kasi winawasak nito ang mga pamilya, buhay ng mga kabataan, ng mga inosente, pero yung mga nababanggit mo parang out of reality, kumbaga.
Kaya sino ang mas Mm. pinaniniwalaan at mas paniniwalaan ng taong bayan? Siyempre ito, kaya nga maraming pumalakpak. Hindi yun mga basta-bastang supporter na sumama kay kay FPRRD, yung mga kilalang supporter natin na nandun pumalakpak. Kahit mismo yung mga empleyado, kahit mismo waiter ng Senado, talagang na kumbaga doon mo makikita na na-touch sila. Kumbaga, tama yung sinasabi ni PRRD kasi ito yung nararamdaman namin ngayon. Kaya kailangan namin, kasi kung hindi siya nakaka-relate, hindi sila magre-react eh. Kung ang mga tao sa paligid, hindi sila nakaka-relate sa mga pinagsasabi at kung hindi realidad ang sinasabi ng dating Pangulo, hindi mo sila mapapareact ng ganun, Doc. Alam mo, pati ako, Admar, napapalakpak talaga ako nung binanggit niya ni PRRD. Alam mo, nung sasalita siya nung bago magpalakpakan sa gallery, I was already clapping my hands. And I was cheering him kahit na thousands of kilometers away. No? Ako, at hindi lang naman ako sa palagay ko, Admar. Marami pang ibang mga kababayan nating na nasa labas ng bansa are supporters ni former President Duterte. No? And nakikita talaga natin na for example, Risa Hontiveros, itong kagaya si former Senator Laila de Lima, itong si Atty. Chel Jokno, they are living in a bubble, Admar. They're living in a bubble. And they're not fully aware of what's happening outside of their bubbles. To the point na we need a President Duterte to pop that bubble na kung saan nandun sila. No? Para ma-realize nila na hindi kung ano yung iniisip nyo, hindi yan ang kinakailangan ng bansa. Hindi yan yung gustong marinig at gustong maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya nga mas, Kaya nga mas maganda, Doc, siguro magkaroon ng batas na yung tatakbo talaga sa mataas na posisyon like presidente. May experience talaga sa local pa lang. Kasi tingin ko talaga hindi mo talaga mapapatakbo ng tama kung ikaw mismo hindi mo ma-experience. Meron siyang sinasabi doon Sabi niya, ang mga kriminal, lalo na yung mga notorious na mga kriminal, lalo na yung mga addict na mga kriminal, hindi mo na yan kumbaga mababalaan ng, oy, sige, wag ka nang pagbalik mo dito, dapat wag ka na magdala ng baril, dapat mabait ka na. Minsan hindi sila nagkakaintindi ng ganung uri ng lingwahe. No, yung binibaby mo. Kumbaga sabi nga na kailangan mo rin ng may matapang para sila matakot din na hindi lang pala ako pwede na mang-terrorize kasi yan talagang 'di ba yung mga hold-upper ano bang ginagawa niyan 'di ba ite-terrorize nila yung kanilang mga biktima kaya may dalang baril 'di ba so kumbaga kailangan nila ng katapat na nasa gobyerno para sa Bisaya pa di Mugara hindi sila kumbaga hindi sila parang mas magpupursige sila doon sa kanilang masamang adikain kasi alam nila may tatapat sa kanila na mas powerful kasi hawak-hawak niya yung lahat ng resources ng gobyerno na pwedeng i-pin down siya. Kaya nga grabe yung impact, sabi nga ni Senador Robin Padilla, kahit yung simpleng message, Christmas message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi para sa mga law-abiding citizen. Ang Christmas message na yun ay para doon sa mga kriminal na kumbaga parang bago ito. Pero di ba mas dapat ganun ang mangyayari na dapat balaan mo yung mga kriminal imbis na, palalahanan ko ang mga law-abiding citizen dyan, huwag kayong magdala ng mga hikaw, ng mga mamahalin, cellphone, ibaladra. Parang baliktad. Dapat ang bibigyan mo ng babala yung mga kriminal, huwag kayong gumawa ng masama, kundi may pagkakalalagyan kayo. Kaya itong mga bagay na ito yung nagustuhan ng tao sa dating Pangulo. Kaya nung pagbaba niya, 8 sa 10 tao ang talagang gustong-gusto ang the way sa pamamalakad ng isang Rodrigo Duterte, Doc. Kasi yung ginawa ni PRRD, may impact talaga yun sa masa sa ordinaryong Pilipino. So halimbawa, kung ikaw ay kriminal, at narinig mo yung mga sinabi ni PRRD, ikaw mismo matatakot na gawin kung ano man yung babalak mong gawin kasi nga may takot nga Admar na nangyayari. Yun yung kinakailangan kasi na matakot sila Unlike ngayon, yung mga kriminal hindi natatakot, di ba? So nung time ni PRRD, takot yung mga kriminal kasi alam nila kung anong magiging consequence kapag sila'y gumawa ng krimen.
So yun yung kinakailangan. Imagine, Admar, ha, kung matatakot yung mga kriminal, di mas magiging efficient yung ating law enforcement, no? Kasi nga hindi na nila kailangan ng ganong kalaking puwersa, no, para masugpo yung krimen kasi takot na mismo yung mga kriminal. That is how effective PRRD was during his time. At yun yung nakita natin na talagang the crime rates were very low. Lalo-lalo na nung time na siya mayor sa City of Davao, Admar. Davao was always been the safest city, no, sa ating bansa. At pinabulaanan pa nga yan ni Senator De Lima eh. Sabi ni former Senator De Lima eh, hindi daw yung Davao daw eh, hindi kasama sa mga listahan ng mga safe na city eh. Napakadali namang i-fact check ni former Senator De Lima on that regard, hindi ba? So makikita natin na PRRD was able to hit the right or push the right buttons, ano, at ma-hit niya yung nerves, no, ng mga kriminal. Kaya nakikita natin na he was very effective in terms of deterring criminality, no. So yun yung kailangan kasi diyan, deterrence eh. President Duterte himself was the deterrence mismo dun sa mga kriminal. Yung presensya lang ni PRRD mismo matatakot na yung mga kriminal. So yun yung nakikita ko na analysis ko diyan, ano, nung mga panahon na siya presidente. At ang maidagdag ko rin dito, Admar, ano, kasi nga total pag-uusapan din naman natin yung pagdinig kahapon sa Senado, no? Ako ay talagang nadidismaya dito sa attitude ni Senator Risa Hontiveros. Kasi kung maaalala mo kahapon, Admar, 'di ba, nung turn na ni Senator Hontiveros na magtanong, the former president was responding to her questions. And yet, what Senator Hontiveros kept on doing was she kept on interrupting the former president. And I think hindi lang yun pambabastos, ano, dun sa dating presidente. Alam naman natin na hindi talaga sila magkasundo. They're nemesis eh. Alam naman natin yan. Ideologically, hindi sila magkasundo. But nonetheless, at least give the person an opportunity to finish yung kanyang response dun sa question. Inimbitahan nyo na nga, no, galing pa ng Davao itong taong ito, no, on his own money. Di ba? Nabanggit niya yan na he's only living off now from his pension from government. So hindi naman ganun kalaki yung nakukuha niyang pension, and pagta-travel ka mula Davao to attend these hearings, it will cost him money. Pinapuntan niyo na nga yung tao doon, and yet you keep on interrupting the former president from answering the questions, no? So hindi ba pambabastos yun, Admar, di ba? So I was really upset, ano, and magaganda sana yung sinasabi ni PRRD. The problem is Senator Hontiveros keep interrupting him, ano? Kaya nga to the point na nagtataas na rin ang boses si PRRD to make his point across, ano? Kasi nga pilit siyang ini-interrupt kahapon. At luckily naman, ano, maganda rin naman yung naging performance ni Senator Pimentel in terms of controlling, no, the discussion in the flow, no, of the hearing, no. So sa palagay ko, I think he did a good job diyan. Pero talagang si Senator Hontiveros, she lacks the demeanor and she lacks the right attitude, you know, of a senator. And she needs to listen, ano, to the former president in terms of what he has to say about issues, Admar. Mhm. Okay, dito muna tayo, Doc, sa isa pang usapin, itong commitment ng Estados Unidos, particular na yung Department of Treasury nila, para mapalakas ang ating Tax and Customs Administration system, para daw mapalakas pa yung ating collection sa mga revenues. Di ko lang alam, needed ba ito o talagang kailangan ba natin ito, or ang pagsugpo sa korupsyon ang kailangan natin? Meron ba tayong problema dito sa pagkokolekta, o yung mga korap na tao yung kailangan na baguhin? Anong nakikita mo dito, Doc? May magandang maidudulot ba ito? Sa palagay ko, this is a mere propaganda, no, from the United States, no, in terms of showing the Filipino people na meron silang ginagawang tulong sa atin, no. Bakit masabi propaganda yan? Is there a way to verify kung anong bang specific, no, na tulong
yung pagmo-modernize halimbawa ng collection. So what are they trying to modernize? Are they trying to modernize the computer software kasi nga digitalization tayo? Are they trying to modernize the collection system? Are they trying to modernize the flow of information? So ano yung specifics, what are they trying to modernize? Kaya nga it seems to me this is nothing but a media blitz na ginagawa nila kumbaga para may maipakita sila sa tao na merong tulong ng ginagawa ng Estados Unidos sa issue na ito kasi nga hindi naman malinaw din kung ano talaga yung specific na tulong in terms of collection. Pero ang issue talaga dito, Admar, is na tama ka which is the graft and corruption that surrounds the Department of Finance, that surrounds the BIR, that surrounds the Bureau of Customs. Yun yung kinakailangang i-address doon. At babalik tayo sa issue ng governance, babalik tayo sa issue ng pamamahala at accountability, di ba? Alam naman natin na yung dalawang ahensya na yan, yung Customs at BIR, napakaraming magnanakaw dyan, napakaraming corrupt dyan. Kaya nga, kung meron mang modernization, sana man lang ang ginawa nila was that kung i-modernize natin yung collection, that is with a view towards reducing or in fact eliminating graft and corruption within this agency. Sana ganun man lang yung naging framing nila, And yet hindi ganun yung nakita natin, which is a very vague statement saying na the United States will be there to help us in terms of modernizing. But what kind of modernization are we talking about here, At kung maalala natin, Admar, na itong mga agreements na ito ay nangyari ito nang bumiyahe si Secretary Recto sa papuntang Washington. So palagay ko, these are kinds of mga report na kung saan para maipakita nila na ma-justify yung kanilang pagbiyahe doon na merong kinahinatnan. Although hindi natin alam yung specifics kung ano yung kinahinatnan nito, but nonetheless, may maipakita sila sa taong bayan na bumiyahe ako papuntang Washington, ito yung ginawa ko. But nonetheless, we need to know, the Filipino people needs to know kung ano ba talaga yung specifics na ito, Admar. Mm-hmm. Kasi parang masyadong vague Kumbaga parang exactly. Si-secure lang, hindi ito kailangan ng ating bansa Ano bang problema natin sa nakikita mo sa collection natin na Doc, meron silang minsan sinasabi, 'di ba, na meron silang goal na siniset. Talagang ipinagmamalaki nila yan na lumagpas kami. Saglit lang, ikinonsidera nyo ba yung inflation yan? Kaya mas malaki ang inyong nakuha na collection na ngayon? Or baka binaba nyo lang yung inyong goal? Ano ba ang pamantayan ng pagkakaroon ng goal na siniset po ninyo? Or baka binabaan lang yan? So halimbawa, Admar, a very good way for the Americans to help us in this regard is to sa ating law enforcement in terms of catching big-time smugglers. Diba? So hanggang ngayon ba meron ba tayong nakita na prosecute at naipakulong na malalaking mga smugglers? Wala, di ba? So maganda sana kung magkakaroon ng intervention ng Estados Unidos diyan, natutulungan yung ating law enforcement para makapagpakulong, makapagpa-prosecute ng mga malalaking smuggler. Hindi naman ganyan yung nakikita natin. Kasi nga, alam din naman natin na mayroong mga malalaking smuggler na malakas ang connection nila sa gobyerno. So, ibig sabihin, talagang mahihirapan, if not impossible na mangyari yan. Kaya nga, kung talagang seryoso yung Estados Unidos na tulungan tayo, dapat ang ginawa nila dyan is kung ano talaga yung mga problema na kinakaharap natin, particularly sa side ng kasi ang topic natin which is yung collections ng BIR, ng Bureau of Customs. Unang-una makikita mo diyan yung walang napo-prosecute na malalaking smuggler, yung nila gawa ng tulong yan. Ikalawa, yung pagdi-digitalize ng transactions sa Bureau of Customs at sa BIR, hindi ba? Yung kumbaga online na lang dapat, wala nang paper trail. Kumbaga, since online mas madali mong ma-trace kung sino yung gumagawa ng kalokohan diyan sa mga ahensya na yan, hindi ba? Hindi lang yun, Admar, alam mo ba na yung mga X-ray sa mga sa mga ports natin, hindi pa lahat ng port natin may mga moderno mga X-ray na nakakapag-detect ng mga container.
So halimbawa kung ganun man lang klaseng tulong no, popondohan ng Estados Unidos yung ating Oo. yung ating Bureau of Tsaka Customs yung para ano, makabili tayo ng mga modernong Doc, X-ray meron pang para sa mga ports natin, meron di ba? pang dapat na X-ray, yung X-ray na para malaman kung yung tao ba na nagsusuri biglang pumipikit pag dumadaan yung kargamento, kasi mahirap din yun pag pumipikit habang ine-X-ray. Dapat meron ding tulong yung US doon, kasi once na nakapikit, nakalusot na. Oo, sabi nga sa kasabihan, pag laki mata, liit daw ang kita. Pag liit ang mata, laki kita. Oo, kasi ginanyan mo eh. Oh, yan yung mga nangyayari. Kaya yan yung needed. Tsaka siguro para lumakas yung ating ang pera ng gobyerno natin, mag-invest si Amerika. Mas okay yan. 'Di ba? Yung mga Google na nandito lang sa Thailand, doon na binagsak, 'di ba? Dito sa Pilipinas hindi ba pwede? Oh, yun yung yun yung hindi Alam mo, pa rin nakakadismaya nga yan, Admar, eh. Kasi nung mga panahon na yan, siguro last year yun, nagpadala pa ng trade mission itong si President Biden. Tama, naalala ko. Oo. At dun sa trade mission na yon, kasama pa yung Secretary of Commerce, kung di ako nagkakamali, ni Biden mismo, yung kabinete yung pinadala doon. At kasama rin nila dyan yung mga executive ng mga big tech, ika nga, no? Kabilang yung Google, nandyan yung mga iba-ibang mga malalaking software companies, kasama dun sa trade delegation na yon. Nangyari pala, Admar, yung trade delegation, kumbaga, hindi naman, pagkat pumunta sila ng Pilipinas, eventually, hindi sila sa Pilipinas nag-invest. Hindi ba nakakalungkot yun? Oo hindi nga. ba? Di ko alam kung nasaan yung ironclad dun eh. Pero dito, Doc, last topic natin. Kasi naging headlines, di ba? Itong BRICS na pagtitipon. Ha? At di ba maraming mga nagsasabi, ang sabi ng West, ay magiging lonely na yung Russia niyan. Wala nang diyan, makikipag friends. Pero doon, merong taga Southeast Asia, Doc, na ano ba yon? Guest na ba sila or partly parte na ng BRICS? Nandun present eh. Hinanap ko si BBM doon, wala akong nakita. Gaano ba kahalaga itong BRICS, Doc? Kasi sa mundo ngayon, parang ang pinag-uusapan nila, parang sino ang matapang, sino ang malakas, puro kaguluhan dito, kaguluhan doon. Yet may parte sa mundo, like kagaya nito mga miyembro ng BRICS, yung pinag-uusapan, paano sila kumita, paano mapa-unlad yung kanilang mga bansa. Kung hindi ako nagkakamali, Admar, Indonesia yata yung nagpunta dun eh. Yung Indonesia yung umattend, no, na nagaling sa Asia, na umattend dun sa BRICS na pagtitipon dun sa Roshan itong daang linggo, no? At makikita natin dito na lumalakas ang BRICS. Kasi mas marami na silang mga miyembro ngayon eh. Hindi ba? So dati, lang sila, Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Ngayon nadagdagan na, no? Mas marami na silang mga miyembro ngayon. No? So ibig sabihin, ito yung nakikita natin na nangyayari na mas nag-iiba na yung world order, ika nga. Kasi dati nung after nung pag-collapse ng Soviet Union, nag-iisa na lang ang superpower, which is the United States. And over the decades, 20 years after, nakita natin na lumakas na ang China, nandyan na ang Russia, iba pang mga bansa, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na multipolar. So hindi na tayo yung dalawang polar opposites lang, kagaya ng USSR nung araw at ang Estados Unidos. So dumarami na. At nakikita natin ito sa BRICS at yung pagdami ng mga miyembro ng BRICS, Admar, Ngayon, ang nakikita ko dito, Admar, we have to connect ang mga nangyayari na ito doon sa eleksyon na magaganap sa Estados Unidos sa susunod na linggo. No? So sa November 5, magbobotohan sa Estados Unidos para sa kanilang susunod na presidente. No? At kung mananalo ay si Donald Trump, ang mangyayari nito, Admar, is I don't know kung talagang ironclad pa rin na magiging commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas, no, in terms of defense and security. Kasi ang alam natin na itong si Donald Trump ay America first ito, di ba? So ibig sabihin, wag muna tayong makialam kung anong nangyayari sa ibang bansa,
ang asikasuhin muna natin kung anong nangyayari domestically sa Estados Unidos. So ang ibig sabihin yan is kapag ang Estados Unidos ay naging inward-looking, yan yung mangyayari kapag si Donald Trump ang naging presidente. Ang mangyayari niyan, this will leave a vacuum sa world affairs na pupunan niyan ng mga bansa na kabilang sa BRICS. Which means na hindi tayo dapat magpahuli. Yun yung messaging ko dyan. Yan yung nakikita ko na naratibo dyan. Na kung saan dapat, hindi tayo dapat magpahuli, Admar. Kasi ang mangyayari nga, pag manalo si Donald Trump, magiging inward-looking ang US, ang Russia, yung mga BRICS members, China, they would fill the vacuum. Saan tayo pupulutin? Hindi ba? Will the Americans still back us? Kumbaga, susuportahan pa rin ba nila tayo? Nakikita naman natin ngayon, yung suporta na binibigay sa atin ng Estados Unidos parang crumbs lang yung binibigay sa atin, Admar. Kung makikita natin yung mga investments pupunta sa mga ibang mga bansa, sa atin halos wala. Hindi ba? So, kaya nga, ang nangyayari dito is in terms of our foreign policy, in terms of our economic relations with other countries, kailangan talaga natin na mag-diversify, Admar, ng ating relations sa mga ibang bansa. Hindi tayo dapat mag-focus lang sa Estados Unidos kasi nga by next week kung manalo si Donald Trump, magbabago lahat nung variables na kino-consider ng ating gobyerno sa ngayon din sa Pilipinas in terms of how they relate with other countries. At mas lalong lumalakas ang BRICS. So which means na talagang dapat na hindi tayo magpahuli. Dapat ay magkaroon ng buhayin muli, maging mas mainit muli ang relasyon natin sa China, sa Russia, at sa mga iba pang mga bansa na member ng BRICS. Napakalaking mga markets na ito na pwede nating pwede tayong mag-export, pwede tayong makipag-build ng mas malalimang economic relations sa mga bansang ito, lalong-lalo na sa India, Admar. Ang India ay napakaraming mamamayan dyan, napakalaking market yan, na pwede nating i-exploit. Nandyan ang Africa, nandyan yung tandaan natin, ang Pilipinas, isa sa mga goals natin is to become a destination for example, yung sa halal tourism. Napakaraming mga mayayaman na mga members ng BRICS na they are practicing Muslims. So we could attract these people. Kaya nga, napakaraming opportunities, There are many opportunities to be made mula dito sa BRICS. Kaya nga hindi tayo dapat mapag-iwanan nito, Admar. Yun ang kailangan mangyari. Ang mga bansa na kapitbahay natin dito sa Southeast Asia na naging partner countries ng BRICS ay ang mga sumusunod: Malaysia, Indonesia, Vietnam, at Thailand. Kabilang sila sa 13 bagong partner. Bagong partner countries ng BRICS. Hindi pa sila full member, pero malaking na ito. Tulong yung presensya nila doon. Di ba nais ng BBM administration, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, na mag-market sa Pilipinas. Hindi ba ito best way na ma-market natin sa Pilipinas maliban doon sa kanyang pagpupunta mismo sa mga bansa? Parang kung makakadalo ka nito, makakapunta ka nito, marami ka ng mga market niya, Di ba? Kaya nga, Admar, if you will notice, these countries that you mentioned, except for the Philippines, these are members of the ASEAN 5. Diba? So yan yung ASEAN 5 na sinasabi natin. Kabilang ba tayo sa ASEAN 5? Maliban sa Pilipinas, silang lahat nandun na. Di ba? Umattend na doon. So this tells you that our foreign policy is very misguided. Napaka-misguided ng ating foreign policy. Because what we need to do is to actually diversify yung ating economic relations and foreign relations. In light of what is going on and what is going to happen with the United States in a few weeks, if the Americans decide to elect Donald Trump, saan tayo pupulutin, di ba? And this is already known dun sa mga leaders ng other ASEAN countries that have sent their representatives dun sa BRICS. So in other words, they are already planning ahead.
tayo, what is going on is we're still left behind. We're stuck with the past. No? At ito yung nakikita ko na foreign policy ng 20th century. No? Yung sinusunod na foreign policy ng ating gobyerno is a foreign policy that is applicable for the 20th century. Makaluma pa. Nasa 21st century na po tayo. Wala ng Soviet Union. Ang superpower ay nag-iisa, pero declining. May emerging powers, hindi ba? Bakit tayo na pag-iiwanan? Why? Because our foreign policy, since BBM took over, has been misguided. No? If we can go back dun sa foreign policy ni PRRD, that would actually be much better. Because yan yung foreign policy na talagang dinadiversify nito yung ating ugnayang panlabas. Hindi lang tayo nagfo-focus sa relasyon sa Estados Unidos o sa Europa. Inopen natin ang ating relasyon sa mas maraming mga bansa. Kabilang na ang Russia, kabilang na ang, of course, China has always been there, hindi ba? So yan yung dapat na ginagawa natin. At yan yung dapat na kind of foreign policy na wala tayong kaaway. At lahat ay kaibigan natin. No, yan yung ganyang foreign policy. And nakikita natin that the other ASEAN countries are already doing that. No, na they're already ahead of us many steps in terms of foreign policy, in terms of how they deal with other countries. Hindi ba? So I think what the BBM administration needs to do is they need to wake up, no, from sa kanilang matagal na paghihimbing, no, na nananaginip pa rin sila that the foreign policy that is applicable now is pretty much from the 20th century, no. So yun yung nakikita ko diyan, Admar. It's an outdated yung kanilang thinking. No, ang paniniwala kasi nila is the United States will be the one to help us. Nakikita naman natin na ngayon pa lang hindi naman tayo masyadong tinutulungan. What more pa pag nagkaroon na ng bakbakan, di ba? We do not want to become the next Ukraine. We do not want Filipinos to be killed, to magkaroon ng bloodshed sa atin sa isang digmaan na dapat na hindi naman natin salihan. Hindi ba? So, kitang-kita natin that our neighbors are ahead of the game and we are left behind. What the government needs to do right now is to wake up from their sleep and to realize that their foreign policy needs to be updated. Oo. Dito sa artikulo nga ng Channel News Asia, ang 13 pang bansa ay ang mga sumusunod, yung nag-apply din na partner countries pa. Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, mayaman ito sa langis, Nigeria, Turkey, Uganda at Uzbekistan. Okay? At in-emphasize din dito ng Malaysia na magbubukas ito. Itong pag-join nila, sabi dito, Malaysia Foreign Affairs Ministry Muhammad Hassan said Malaysia can now enjoy better trade opportunities as the bloc has a combined population of 3.2 billion. Yan yung magiging target mo sa BRICS. Yan yung sinasabi ko kanina, Admar, because these countries, these are big markets. Kailangan natin China pa nga lang exploit. Billion na yung target mo dyan. Tapos ito, pag Sunny Persa, 3.2 billion. So napakalaki na, kahit mga ilang porsyento lang makuha mo siguro dyan na maging market mo, tiba-tiba ka na. Kasi nga ang problema sa ating foreign policy, Admar, we are too much Western-oriented. So it's very colonial yung ating foreign policy. Applicable in the 20th century, di ba? Hindi na applicable ngayon yan. Kasi nga, marami ng mga bansa na makakapag-offer sa atin ng mas malaking merkado at mas maraming opportunities para sa ating mga kababayan. No, hindi lang naman Estados Unidos, no, hindi lang naman Australia, Western Europe, no, ang nandyan. Hindi lang naman sila ang mga mayayamang bansa. Marami rin ibang mga bansa na pwede tayong makipagkalakalan at pwede tayong mag-open ng relations, or mas mapag-ibayo pa yung ating relasyon, and we are missing a lot, because of the kind of foreign policy that we are doing, Admar, so kaya nga
the other ASEAN countries are ahead of the game. No, they're very much ahead of us, and we can learn a lot from them in terms of how to properly diversify their trade, economic relations, and foreign relations in the 21st century, Admar. Mm. Okay, bilang panghuli na lang, Doc, sa nakikita mo ba, ang mga resulta ngayon ng ating SWS survey, tumaas yung kahirapan. Sa tingin mo, sa papalapit na Kapaskuhan, magiging merry pa ba ang ating Pasko? Or talagang likas na sa mga Pilipino na susubok pa rin sa mga kahit anong pamamaraan para maging merry ang kanilang Christmas at happy ang kanilang New Year? Alam mo, Admar, likas sa ating mga Pilipino na tayo ay nakangiti pa rin, no? Kahit sa panahon ng kapighatian. Kitang-kita natin yan nung nagdaang bagyong si Christine. Makikita mo yung ating mga kababayan, kahit nalubog na yung kanilang mga bahay sa tubig, marami sa kanila ay nakangiti pa rin. Kumakaway pa rin sila. Parang wala silang hirap na pinagdadaanan. Pero actually, napakahirap ng kanilang sitwasyon. Kaya, kahit na mahirap ang buhay, Admar, we still take the time to celebrate Christmas. No? Kasi nga, ang Kapaskuhan sa atin, Admar, hindi lang naman ito economic, no? Na kung saan na marami kang pera, ikaw ay masaya. Hindi ganoon ang Pasko sa Pilipino. Ang Pasko sa atin ay yung pagsasama-sama ng pamilya, yung pagsasama-sama natin with our friends, no? At yung ating mga nagmamahal sa atin. No? Yun yung totoong diwa ng Pasko, Admar, sa Pilipinas, no? At tayong mga Pilipino, lahat tayo alam natin yan. Hindi ba? So kahit na mayroon tayong mga kababayan na naghihikahos at naghihirap o nagugutom, basta sama-sama ang pamilya, mairaraos natin ang Pasko. No? Pero hindi ibig sabihin nun, Admar, na wala nang gagawin ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan na naghihirap. The government still needs to provide incentives for people to work and at the same time to create opportunities para magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Hindi pwedeng umasa lang ang ating mga leader sa sinasabi ko kaninang diwa ng Pasko na kahit na sila naghihirap, okay lang sa kanila yon. Hindi ganun ang dapat na attitude ng ating mga leader. Hindi rin pwede na paayu-ayuda lang. No? Alam mo, Admar, yung ayuda parang yan nakaka-addict yung ayuda. Kasi pag once na ikaw ay nakatanggap ng ayuda, gusto mo tumanggap na lang ng tumanggap ng ayuda, hindi ka na maghahanap buhay. Aasa ka na lang sa ayuda. Hindi ba? So, kinakailangan din ng ating mga leader, no, na magbigay ng oportunidad, na mag-create ng opportunities para sa ating mga kababayan para maatikman nila yung bunga ng paghahanap buhay, yung bunga ng isang magandang ekonomiya. No? Pero kahit na naghihirap, banggit ko nga kanina, Admar, mananatili pa rin sa palagay ko na masaya ang Pasko sa nakararami nating mga kababayan.